Si Ma'am si Wilbert lang naman po ang nag-ahon kay Herlin Budol, kay Madam Inuts. Ngayon naman ay kay Sugar Mercado. Ano ba nakita mo sa kanila? Bakit mo sila tinutulungan? Challenge din sa amin yun. Siyempre, bababash tayo, pinag-uusapan na ano ba yan, sali pusa. At saka marami kasi nagsasabi kay Herlin na bobo siya. So, kumusta naman kayo ni Zainab Harake? Dahil dati ay nagkaroon kayo ng issue. Controversial. Oo. Ngayon, actually, nagkita kami sa birthday ni Jelay. Alam mo ba pinapasok mo, Ma'am si Wilbert, ay paggawa ng batas? Yes po. Pag artista, hindi na pwede yan. Pag artista lang, wag nang sumabak sa politics. Opo. Siyempre, kahit ako rin, disappointed din ako. Siyempre, bilang ang tingin nila ay hindi ko kayang panindigan. Hindi daw ako pwede bumoto. Dapat ako yung i-evict. Hindi ko alam kung saan ako i-evict. Hindi wala man ako sa bahay ni Kuya. I-evict ako ng tao. Sabi ko, taong bayan din ako. Nagbabayad din ako ng buwis. Documents ko, may birth certificate ako. Taong bayan din ako. Mga ka-freshness, mga kaahon, kasama natin ngayon. Ang fresh na fresh, si Ma'am si Wilbert Tolentino. Hi, Ma'am si. Hello po, Tito Oji. Siyempre, yung iba nakataas ang kilay dahil, sino yan? Ba't ini-interview ni Oji? Sa mga hindi nakakakilala, si Ma'am si Wilbert lang naman po ang nag-ahon kay Herlin Budol, kay Madam Inuts. Ngayon naman ay kay Sugar Mercado. So, ang tanong ng marami, bakit sila yung mga tinutulungan mo? Tito Oji, first of all, syempre, linalagay ko yung dalawang paa ko sa dalawang sapatos nila. Kasi syempre, galing din ako sa mahirap, galing din ako sa part yung nangangailangan ako, tapos walang taong tumutulong sa akin. So, nung during time lumapit sa akin si Herlin, nakita ko talagang walang-wala siya. So, sabi ko sa kanya, "Nak, sayang yung tangkad mo, sayang yung potential mo, okay ba sa'yo ipasok sa pageant?" Sabi niya sa sarili niya, "Hindi ko nakikitaan sarili ko dyan, baka mapahiya ka lang, baka masira pa yung panghalan mo, baka magkalat lang ako sa stage." Sabi ko rin sa sarili ko, ako rin dati, nakitaan din ako ng amo ko. Kasi syempre bata pa ako nung nag-work ako. Isa sa mga binaon ko nung bata ako, sabi ng boss ko, "Malayo to, mararating tong batang to." Sabi niya sa mga kaibigan niya. The moment narinig ko yun, Tito Oji, nag-ano ako talaga. Kahit hindi pa ako masyado matured noon, doon ako naka-realize na as long as may isang tao naniniwala sa'yo, malayo mararating mo. Kaya, nung time na yun, sabi ko kay Herlin, basta may naggagabay sa'yo, makikinig ka lang, malayo mararating mo. And then, syempre, nung during sinali ko siya sa Binibining Pilipinas, bumalik siya sa akin. Sabi niya, "Mima, mapapahiya ka talaga. Mukhang manika ang mga nagpo-audition." Kasi 150 plus sila eh. Inglesera, hindi daw sila magaling. Sabi ko, ito yung time na alisin na natin yung stigma na kailangan Inglesera ka. Gamitin natin yung sariling wika natin. Tapos sabi niya, "Paano? Kailangan ko ba ng interpreter?" So nag-ask din ako sa Binibining Pilipinas noong that time, okay lang ba interpreter? Sabi nila, "Just be yourself, Sir Wilbert, kung ano yung kaya ni Herlin." So nung 90 days, isang malaking challenge din sa amin yun. Siyempre, ayaw natin na bababash tayo, ayaw din natin na pinag-uusapan na ano ba yan, sali pusa. At saka marami kasi nagsasabi kay Herlin na bobo siya. Where in fact, pag nakita mo yung bata talaga, hindi lang siya articulate just like me. Hindi rin naman ako magaling sa English. Hindi naman tayo perfecto. Kumbaga sabi ko, "Nak, ilaban natin yan." Kaya nung unang napili siya sa audition, dito, makikita mo yung naglalakad siya parang inutusan mo lang bumili ng toyo. Ganyan siya maglakad. Kasi siya yung nagbabansag sarili niya na squammy ako, laki ako sa squatter. So nung napasok siya, isang malaking achievement na para sa kanya yun. So sabi ko sa kanya, "Let's do this." Sign na yan. Out of 156, ibig sabihin, pwede ka isabak talaga sa entablado. So, ayun, gabi-gabi, pagod, puyat. Sabi ko lang kay Herlin, basta may 3 D ka lang. May determinasyon ka, may dedikasyon ka, may disiplina ka. Ngayon, pumunta sa akin si Herlin, 27 ang waistline niya. Pero hanggang sa coronation night, 22 ang waistline niya. Nakakaloka. Siyempre, kahit kami rin, hindi rin namin akalain na kaya niya makipagsabayan sa mga veterana. Yung bawat hampas niya ng kanyang balakang ay may mga diin yun, may mga meaning yun. Parang nawiwirdohan lang ako dahil you act as their manager pero you don't get anything. Ba't hindi mo sila kinukuhaan ng percentage o ng commission? Ayun, Tito, kasi pag kinuhaan ko pa yung commission nila, yung kita nila, actually malaking pera yun. Siyempre, mula nung naputungan siya ng Binibining Pilipinas, 2022, Miss Grand Tourism siya 2023. So, maraming product endorsement, maraming project sa GMA Sparkle. Hindi ko inisip yung kuhanin. Kasi family-oriented ako eh. Kumbaga, nakikita ko kay Herlin, nakikita ko kay
Madam Inuts. Even si Madam Inuts lumaban sa PBB. Siyempre bilang supporter, bilang nagtatayo ng manager nila, ano talaga ako, ilinabang ko rin si Madam Inuts sa PBB. At saka siyempre nung time na yun, dumiretso naman din ang karera ni Madam Inuts. Kaya lang sabi ni Madam Inuts, "Sir, hindi kasi para sa akin yung pagiging Showbiz. artista. Ayaw niyang mga showbiz na ano. Mas pipiliin niya, bumalik siya sa online selling, bumalik siya sa love life." Ayun. Okay. Kaya sabi ko rin sa kanila no during time, basta maayos na yung buhay mo, napoprovide mo yung family mo, overflowing naman ng blessings kay Madam Inuts. Ang dami na niya napundar, na sarili na niya. May sarili na siyang bahay. Na, Bigay mo? aside pa sa binigay ko, nakapagbili na rin siya ng property. Na-multiply niya yung kotse niya. I think 3 na sasakyan nila. Nakapag-expand na sila ng boyfriend niya. Actually, live-in partner niya ng maraming businesses na mga kainan, Oh. gym. Hindi lang alam ng tao. Si Sugar Mercado, bakit mo siya? Si Sugar Mercado, actually, Tinutulungan. si Hipon ang nagdala sa akin, si Herlin. Actually, tumatakbo kasi ako dito as a party list. So sabi ko, naghahanap ako ng mga advocate. Yung mga naniniwala sa advokasya, adikain ng ahon mahirap. Oo. And then sabi niya, "Ma, ito isang good example, dali ko sa iyo to." Tapos nung kinukwento ni Sugar yung buhay niya, sabi ko sa kanya, what if ipasok din kita sa pageant para makakuha ka rin ng product? Tapos sabi niya, "Makaya ko ba to?" So sabi ko, "Maghanap ako ng pageant sa iyo ha, pero hindi na ako kasi pwedeng maging manager." Kasi syempre, nakafocus Tumatakbo ka tayo eh. Gusto natin maging public servant. Kumbaga, hindi mo pwedeng i-handle pa yung mga artist. Nandito ako as advisor nila. Kapag merong mga racket, may mga ano, sila rin pa rin nagko-consult sa akin. Nung napanood ko nga yung video mo sa interview kay Sugar, sabi niya, manager by heart. By Kahit heart. na wala ng sulatan. Kasi hindi ko kailangan kunin yung commission. Kasi yung kikitain doon at yung commission ko, mas pipiliin ko na ibigay nila sa pamilya nila. Kasi pare-parehas kami family-oriented. Seeing them na nagtatagumpay sa buhay Opo. dahil sa tulong mo, anong nararamdaman mo? Sobrang Okay. sarap ng feeling kasi lalo na si Sugar, isa sa bagong kaibigan, bagong pamilya. Nakikita ko naglo-long siya na merong dapat kaagapay. Parang takot din siya. Pero malakas ang ano niya, fighting spirit niya. Para siya si Herlin na kahit na walang pera, basta may racket, hindi lang sila mapapunta mapasama. At saka nagulat nga kasi ako nung si Sugar kasama ko, parang pastor, minimisa ako. Kasi nagbabasa siya ng Biblia. Pareha sila ni Herlin, nagbabasa sila ng Biblia. Nakakatuwa, sobra. Kaya nung... Pinapastor ka nila. Opo, parang nagkakwentuhan kami na parang, "Maalam mo ako, kay Lord lang ako makapit." Sabi ko, ako naman is, inahayaan ko na lang si Lord na magbigay sa atin. Kasi almost same yung perception namin. Almost same din yung narrative namin pagdating sa religion. Basta pag-pray. Naniniwala kasi ako sa prayer kasi dito, nung na-COVID ako nag-asa ko ng prayer. Ang daming gumawa ng vigilant prayer sa Dami mong akin. prayer warriors. Dami, sobra. Kaya Oo. sabi nga nila, di ba, prayer is the best weapon. Totoo yun. Kasi isang miracle sa akin nung nakapag-survive ako sa COVID. Kaya nga sabi ko nga kay Miss Sugar, nung unang hinanapan ko siya ng pageant, yung Mrs. Philippines, nag-inquire ako doon. Ano po yung mga requirements? Kailangan ba? Kasal ba? Kasi single na to, single mom siya Ako single dad din ako. Single parent kami. Nare-relate ko siya kung ano yung pinagdadaanan niya. Kasi hindi biro ang isang single parent. Problemahin mo yung anak mo, yung mga ipoprovide mo pagkain, school, yung hapagkainan, kung ano ilalapag mo para sa anak mo para maging happy siya, tuturuan mo, di ba? Yung kailangan multitask kay nagkakatahi kami sa ganun kay Madam Inuts, multitask din siya. Hindi lang love life ang meron sa kanya. Kargado niya lahat ng pamilya niya. Lalo na mama niya, bedridden. Until now, siya rin sumusupport. Kaya every time dumadalaw ako sa family nila, isa sa mga dinadalaw ko si nanay. Nanay ni Madam Ina. Opo, si Nanay Criselda. So, kumusta naman kayo ni Zainab Harake? Dahil dati ay nagkaroon kayo ng issue. Controversial. Oo. Ngayon, Okay na kami. Actually, nagkita kami sa birthday ni Jelay. Tapos, nagkakwentuhan kami. Sabi niya, makalimutan na natin lahat kasi maganda na yung ano natin, yung path natin. Ang laki na matured niya. Sobrang saludo din ako. And where in fact, kinongrats ko pa siya. Sabi ko, Mima, congrats sa bench siya. Kasi nakita ko siya rumampa. Kasi ano yun isa sa mga achievement din niya. Siyempre lahat ng achievement ng mga malalapit sa buhay mo, pag nakita mo, sasabihin mo talaga na, wow, ang galing. Kasi si Zainab galing din sa wala din. Kung alam lang ninyo yung family na pinanggalingan niya, naging work niya bilang majorette. So, nung makita mo mararampas sa malalaking entablado, makita mo yung mga
malalapit mo sa buhay, nakaka-proud yung maiiyak ka. So, nung nagkakwentuhan kami ni Zainab, sabi niya, makakalimutan na natin lahat ha. Soon, magkita tayo ulit, mag-coffee tayo, hindi dito sa gatherings ng birthday. Matagal din chikahan namin. Kilala si Ma'am Shi Wilbert. Bukod sa bilang si Ma'am Shi Wilbert, ay matulungin ka din. At yung ang nagbibigay ka ng bahay sa mga alaga mo na wala ka namang nakukang komisyon, di ba? Parang iniisip nila, saan galing ang yaman ni Ma'am Shi Wilbert? Bakit siya ganun ka-successful? Tito Oji, nung bata pa ako, 14 years old, nag-work ako na taga-pakulo ng tubig, tagalinis ng kubeta. 14 years old yun ha, sa Binondo yun. Isang printing press yun na until na bukas pa rin. Tapos, pangalawang job ko is pumasok ko ng grocery, tagatakal ako ng mani. Siyempre, di nawawala tagalinis ng kubeta, tagapakulo din ng tubig, tagalinis ng mga stante. Kasi mga grocery, kailangan lahat ng mga paninda nyo dapat malinis. Pag alikabok, kailangan punasan. Para pagkuha ng customer, kailangan mabenta. Doon ako nakapulot sa boss ko na sabi niya sa barkada niya, etong batang tumalayong mararating. Kasi ma-PR, mahusay. Mula nung nag-resign ako dito. Tapos hanggang napasok ko sa isang garments. Yung garments na pinasukan ko, until na buhay pa rin. Yung grocery buhay pa rin. Lahat ng pinasukan ko buhay pa rin. Lahat. So, pumasok ako, yung garments ay nasa 40 plus lang ang empleyado. Napalaki ko siya ng 80 plus. Wow. 18 years old. Kaya meron ako sa YouTube channel ko yung journey ko nung 18 years old ako. So, during that time, ang per day na gagawa namin is 100 dozen. Nung ako nag-handle noon, umaabot kami 500 to 600 dozen a day na po-produce namin. Sipag lang talaga, Tito. Yung next journey ko, yan yung nagpalipad ng karera ko. Nakiusap ako sa kababata ko. Di ba, nag-work ako sa printing press. Na-meet ko yung isang accountant ko until now. Yung mami niya kasi chief ng BIR. So, pag may nagpapa-imprenta sa amin ng resibo, PR. So, nagkakwentuhan kami. So, siya yung isa sa mga tumulong sa akin. Sabi ko, Mare, baka pwede mo akong tulungan. Kasi hindi ko alam kung paano mag-ayos ng permit. Mag-start ako ng buy and sell. So, isa sa mga unang pinasok ko, San Miguel Corporation. Lahat na affiliate ng San Miguel Corporation mula Manila Glass Plant, San Miguel Yamamura, San Miguel Plastic Plant, sinusupply ko mga multinational company. Ano sinusupply mo sa kanila? Anything under the sun. Ah, talaga? Opo. Lahat ng planta kasi, minsan kailangan nila ng mga ball valve. So, kapag kailangan nila ball valve, makikipag-bid ako. And then, mag-i-import ako. Kaya mo mag-magic ng mga kailangan ng companies? Lahat. Kailangan mo, papasukan mo lahat yun. Hanggang nakarating ako sa mga janitorial, kaya nag-start ako isa sa mga unang karera ko, yung basahan making. Kasi yung buong planta kasi, kailangan nila maglinis. Siyempre, lahat ng planta ng San Miguel, lahat ng affiliate ng San Miguel, hanggang sa San Miguel Training Center, sa May Amuyong, Cavite, pinupuntahan ko lahat yung, Tito. As in, doon talaga ako nagsimula. So kapag yung buong planta, kailangan nila, meron sila blanket PO. Kumbaga, ano yun, buong taon. So pag nakipag-bid ako dito, jackpot na ako doon. Kasi pag binigay sa akin, unlimited yung pag blanket PO, kahit ilan din i-deliver ko, non-stop, mauubos lahat ng basahan. Minsan nga, pag may nagsabi sa akin, nag-start ka talaga sa basahan. Sabi ko, marunong ako gumawa. Ako pa nagta-train, ako pa magtuturo. So maraming nagtataka kapag nagsinabi ko, nag-start ako sa basahan making. Kasi like ngayon, during campaign period, nag-house-to-house campaign kami. Sa bawat baba namin, minsan nakikita namin may mga mag-asawa, gumagawa ng basahan. Pinupuntahan ko, nagpa-pattern ako, ginagaya ko, pinapakita ko sa kanila. Tuwang-tuwa naman yung dalawa, as in mag-asawa, sabi nila sa todo, marunong ka pala gumawa ng basahan? Sabi ko, eto po yung unang pinagkakitaan ko. Tapos nung gumagawa ako, sumasabay ako kasama si tatay. Mas mabilis pa rin ako. Although, nag-start ako ng 30 years. Hanggang ngayon kaya ko. Basta pag lahat ng pinanggalingan mo yung trabaho mo at minahal mo, dinedicate mo sarili mo, kahit tumanda ka, alam mo yung gawin. So, doon ako nakaipon. Doon ako nakabuelo. Pinasok ko ang salon. Naging taxi operator ako. Pinasukan ko rin tiyanggihan dito sa Robinson's Magnolia, Robinson's East, Star City. Star City mula isang stall hanggang napalaki ko ng 4 na stall. Yun. Yung mga lahat ng mga nalikom ko, bata pa lang ako, nakapagpundar ako ng insurance. 30 plus. Almost 36. Tapos, property, inuna ko rin. Siyempre, kailangan secure ko
ko rin sarili ko muna. Kasi linalagay ko yung sa mindset ko na dapat bata pa lang, equip ka na. Kaya nga nung sa isa sa mga journey ko ngayon dito, yung pagka-campaign namin, isa sa mga gusto ko is yung financial literacy, yung kaalaman ba ng pananalapi. Kasi marami ka makikita sa social media, di ba? Pag nag-post sila, Parang one day hayahay, pero naman, baon naman sa utang, tama? So yung financial literacy, isa sa mga gusto natin is, yung may programa ba, yung ang sekretong tagumpay. Doon natin tuturuan sa kanila kung paano sila mag-handle ng pera nila, paano nila paiikutin yung pera nila pang araw-araw, paano sila magtabi ng emergency funds. Kasi yung emergency funds, napaka-importante. Imagine mo, lahat tayo, hindi natin alam na pwede mangyari sa COVID. Pero naitawid ko ang buong grupo, lahat ng mga empleyado ko, na-provide ko yung buong panahon ng pandemic. Kasi may emergency funds tayo na tabi. Kailangan turuan din natin na hindi sila aasa sa ayuda. Kasi band-aid solution lang yun eh. Saglitan lang yun eh. Pagdating ng araw, kailangan pa rin. So dapat mas kailangan natin turuan sila na maghanap buhay. Bigyan sila ng oportunidad, bigyan sila ng pagkakataon. Kaya isa sa mga gusto ng Ahon Mahirap yung hindi na rin sila mangutang at hindi na rin magpapautang. Di ba? Kasi ang dami natin naranasan kasi ang dami ng utang sa akin. Pero pagdating sa singilan, Diyos ko, sila pa yung galit. Dapat hindi na tayo umasa ng ganun. Dapat kailangan baguhin natin yung mindset natin. Kasi isang Wilbert Tolentino, akala ng tao easy go lucky. Pero hindi nila alam na importante sa akin yung financial literacy. Hindi mo maririnig na may bakas ako sa pera or meron akong linokong tao or may ginamit akong tao. Even sa, syempre, nag-start ako sa corporation ba? Kumbaga, multinational company ang mga sinusupply ko. Kailangan credible ka pagdating ng cheque. Kaya kung ibibigyan tayo ng pagkakataon na kung ano yung isusulong natin sa batas, para sa akin, isusulong natin sa batas na sana maisama na at magkaroon ng financial literacy na subject na maisama sa elementary. Curriculum pa lang ng elementary na meron na silang financial literacy. Para bata pa lang, alam na nila kung paano i-manage ang pera. Correct. Kung paano nila i-handle yung pera. Para paglaki nila, sila yung successor natin. Correct. Siyempre, ako nahiwagaan. Ba't ka pa sumabak sa politics? Successful na ka namang negosyante. Tayo naman, Tito Ogie, is established na tayo. Kumbaga, kahit ngayon din ako mag-work, meron naman ako insurance, kahit na meron tayong property, hindi naman natin masabing buhay natin, di ba? Paikot lang ang mundo natin, di ba? So, sa akin, sa part ko is, at my age, parang calling ko yan nung na-COVID ako. Kasi nagkaroon ako ng severe na COVID pneumonia with acute respiratory distress syndrome. Ito yung nasa variant ng Alpha tsaka Delta. Walang lunas pa. Wala rin bakuna. As in, Ikaw ang early. Early bird ako. Early bird ka na COVID. Opo. Lumabas ako sa ospital para akong isang tilapia na inahon sa tubig. Imagine yung tilapia na humihingal na. Oo. Ganon. Talagang sabi ko, nag-pray ako, nag-asa ko ng prayer warrior sa online. As in, nag-trending ako doon sa COVID na yun. Kasi nung lumabas ako, hindi ko alam na may antibodies ako. Doon ko lang nalaman na kapag nag-donate ka ng convalescent plasma, yung dugo mo na may antibodies, makakatulong ka ng 2 tao. So naniniwala ako na binigyan pa ako ni Lord ng second life. Kasi nung during time na yung 14 kami, naalala ko doon sa CCU, sa St. Luke's. 14 kami. 11 namatay. 3 na lang kami natira. Tapos, syempre ako bilang COVID survivor, sabi ko sa sarili ko, lahat ng pako ng kisame, kabisado ko. Kasi naka-intubate ako dito. Nakatingala ka lang. No choice ako talaga. Walang tulugan. Ayoko rin ipikit. Pray lang ako ng pray. Kaya doon ako natuto mag-pray. Kaya nung nagkakwentuhan kami nila Sugar, sabi ko, totoo yung prayer. Kasi sa akin talaga, ano na yun 8% ng chances ko is makapag-survive ako. Pero, nakapag-survive ako. Pero hindi ko alam na tira yung 2 kung ano nangyari. Kasi 3 na lang kami natira nun eh. Lumabas na ako. Takot ako masama na sa 14. Pero nung nakalabas ako, doon ko na-realize na may purpose pala ako. Kasi marami kang realization matutunan eh nung nangyari tong COVID. One is, matuto tayo magdasal. Pangalawa naman is, may purpose pa tayo. Parang binigay tayo ng isang pagsubok ni Lord para nalagpasan natin eh. Kumbaga, sabi ko, siguro ito yung calling ko. Basta buhayin mo lang ako, Lord. Gagawa ako ng mas marami pa ng kabutihan. Yung marami tayong matulungan na tao. May mission pa tayo. Kumbaga,
yung blessings na ibinigay sa akin is hindi lang ito yung dinugtong ng buhay. At lahat tayo at the end of the day mamamatay, di ba? So at my age of 49, sabi ko nga, calling talaga sa akin matatawa ka. Ang party list is 156. Electronic raffle to. Hindi siya by alphabetical. Pero electronic raffle siya, ang nabunot natin, 49. 49 years old ako ngayon. Tapos, this coming May 12 na election, 50 years old na ako. Golden na ako. Golden na ako. Kaya naniniwala ako na minsan ibinigay na sa atin ni Lord yung mission na meron ka pang gagawin, tinatahi na lang natin kung ano yung ibinigay sa atin. Kaya sabi ko, etong golden year ko, pag ibinigay sa akin ni Lord, bibigay ko pinaka-best ko. Bakit ahon mahirap? Ahon mahirap, it started kasi personally, ini-structure yan sa personal experience ko. Galing kasi ako sa mahirap na umahon. Or in fact, naniniwala kasi ako na kung si Hipon din, isa sa mga ehemplo na galing sa hirap, bigla rin umahon. Si Madam Inuts, galing sa mahirap, biglang umahon. Kumbaga, proven and tested, ako yung living testament na pag mahirap ka, hindi habang buhay mahirap ka. Nasa sayo talaga yan kung magpupursige ka. Kailangan diskarte rin, kailangan marunong ka lumingon sa pinanggalingan mo. Yung pakikisama, napaka-importante. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng right path mo. Siyempre ako ma-PR ako. Mr. Congeniality ako. Siyempre mga kaibigan, tahi dito, tahi doon. Where in fact, itong journey ko ngayon sa ahon mahirap. Yung mga kasamahan ko dati sa garments, sila pa mismo ngayon ang tumutulong sa akin magkabit ng tarpaulin. Hindi sila nag-ask ng help. Pwede ko ba shoutout yun si Michael Tan? Pero tinan mo naman, bumabalik sa'yo, tapos kung ano yung kaya nilang magawa para makatulong sa'yo, ginagawa nila. Katulad ng pagkakabit ng tarpaulin. Pero nakakabilib din naman si Ma'am Shi Wilbert kasi may mga tauhan kang hindi mo iniwan. Ay, opo. Karamihan ng nasa core group ko, 1 dekada hanggang 3 dekada, magkakasama kami lahat. And then, yung recent na makikita niyo yung post ko, yung driver ko last year, siguro 8 months na siya ngayon, mababasa mo yung minsan, dumadaan sila talaga sa emotional. Siguro yung midlife crisis na. So, na-stroke siya, pinagamot ko, ako yung tumakbo sa kanya sa hospital. Hanggang ngayon, hindi ko pinabayaan. Kahit 28 years na siya, hindi na siya nag-drive sa akin for almost 8 months. Pero, continuous pa rin yung medication ko sa kanya. Kasi ayoko siya iwanan. And hindi biro yung 27,000 a month. Tapos yung personal assistant ko na si Melanie Cabalida, kidney transplant yun. Ang medication niya kailangan nasa 20,000 lifetime na yun. Hindi mo rin iniwan? Hindi ko rin iniwan. Until now, nasa akin pa rin sila lahat. Sobrang blessed din naman ako na marami binibigay sa akin na problema. Pero kaya ko pala. Kaya natin tulungan. Kaya nga every time bumababa ako sa journey ng ahon mahirap, isa sa mga natatouch ko yung mga grounds, ang daming pa pala, mas marami nangangailangan. Sa bawat sektor, bawat organisasyon, bawat lungsod, bawat syudad, hanggang sa barangay. Binababa ko yan dito. Ang dami ko nakikitang mas nangangailangan. At kung nakikita nila ako every time, parang they see it na parang si Wilbert Tolentino to. Parang nakakita sila na may pag-asa. Kaya minsan pag niniyakap ko ang bawat binababaan ko, tito, as in, may time na minsan lalapit ako lalo na house-to-house campaign. Tatay, pasupport po sa ahon mahirap. Malaking tao, pero takot akong syempre, tatay, pa-support na lang po. Bigla siya iiyak. Dahil? Sabi niya sa akin, paano daw siya ahon? Baldado na siya. So, parang doon, mapapaano ka doon na, ang dami, tito. Bawat kanto, lahat may mga problema. Puro may stroke karamihan. So, isa sa mga nakikita ko na kailangan yakapin, yung mas kailangan nila yung pamumuhay. Kailangan nila yon. Kaya nga sabi namin na isa sa mga inisyatibo ng ahon mahirap, financial literacy, yung kaalaman ng pananalapi, yung economic empowerment, na tinutulungan natin yung mga micro and small businesses. Kumbaga, meron kaming programa kung tawagin ahon tindahan, ahon pangkabuhayan. And umabot na rin kami ng 650 overall sa NCR sa programa na yun. Yung mga may existing na canteen, sari-sari store, dinadress up ni ahon mahirap. And then binibigyan pa natin ng pandagdag ng puhunan. Para ma-boost din yung nila na, ay, may pag-asa pa tayo. Hindi tayo na By the way, ang ahon mahirap dito is multi-sectoral siya. Tinutulungan natin mga sektor ng mga lolo at lola, sektor ng mga may kapansanan, sektor ng kababaihan, sektor ng mga nagtitinda sa lansangan, sektor ng mga magsasaka, mangingisda, mga
riders at sektor ng kapatid natin, ang LGBTQIA community. At marami pang sektoral na sinusuportahan natin. So, alam mo ba pinapasok mo, Ma'am si Wilbert, ay paggawa ng batas? Yes po. Okay. So, yung iba, pag feeling nila taga-entertainment world, lalo na ikaw, inaano nila, pag artista, hindi na pwede yan. Pag artista lang, wag nang sumabak sa politics. Opo. Paano mo ipaglalaban yan, Ma'am Shi? Bilang isang magiging public servant, soon to be, na makikita naman natin yung before and after ng Wilbert Tolentino. 9 na hikaw, 9 na hikaw. 9 na butas, Oh, kailangan ko bitawan. dahil? Siyempre, ang mga tao, siyempre naglo-look up sa iyo. Siyempre, i-groom mo rin sarili mo. Tapos, kung makikita nyo dati, ang TikTok ko, puro more on Kengkoy, kasi doon ako nakakuha ng mga views eh. So ngayon, hindi na rin ako sumasayaw. Di ba kasi tinatanong mo, Tito, di ba yung mga Meron artista, kang character. dumadaan lang ng sumasayaw. So, I see it na hindi na talaga para sa akin yung para sumayaw pa. Kasi mas bibigyan natin ng pansin yung mga bawat sektor at mga organisasyon na yung mga dinadaing nila, yung mga problema nila, dapat ipaglaban natin yung karapatan nila, yung ano yung mas kailangan nila. Kailangan meron silang boses sa Kongreso. Kailangan merong isang representative sa kanila. Lagi ko sinasabi yan sa grounds. Kung tayo po ay nagsama-sama or nagtulong-tulong, hindi po ako yung congressman lang. Tayong lahat. Ikaw sa paglilibot mo, sa pagbababa mo para mangampanya para sa Ahon Mahirap Party List, anong katotohanan ang ikinalulungkot mo sa pagbababa mo na, my God, ito na bang nangyayari sa Pilipinas? One, maraming mas kailangan ng hanap buhay. Maraming nagdadaing na sinuportahan nila pag nanalo, nawawala. Yung mga pinangako, napako. Doon ko lalo sila niyayakap. Doon ko pinararamdam sa kanila na ngayon may isang Wilbert Tolentino. Bigyan ba ng pagkakataon si Ahon Mahirap na maging boses ng bawat sektor nila? Tulad ng mga sektor ng mga lolo at lola, isa sa mga dinadaing nila yung hanap buhay, maintenance nila. Wala silang mapuntahan. Kaya personally, isa sa mga isusulong natin sa batas yung ipupush through na natin yan, Tito. Isusulong na natin yung no age limit policy. Kasi ang daming mga lolo at lola na malalakas pa sila pero hindi nabibigyan ng oportunidad. Na gusto pa rin magtrabaho. Tama, Tito. Marami sa mga sektor na may kapansanan na talented pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kaya isa sa mga isusulong natin sa batas, yung no age limit policy. Kung pumunta ka nga sa abroad, sa Hong Kong, pumunta ka sa Japan, even mga lolo at lola, makikita mo nagtatrabaho sila sa McDo, Lalakas. sa Jollibee, di ba? Sana magkaroon tayo ng ganyan dito sa Pilipinas. Kumbaga, Tama yan. gusto ko rin magkaroon ng, sana mabago yung political landscape ngayon. Kailangan maging matalino rin yung magboto ngayon. Di ba? Yung hindi yung puro pangako pero hindi nagagawa. Nakikita lang namin si Wilbert Tolentino na ganyan. Masayahin, matulungin. Kailan huling umiyak si Wilbert? Almost every day. Lalo na kapag may mga lolo at lola na binababa ko sa grounds, pag binibihisan ko sila ng damit. Kasi may merch kasi may permit tayo sa COMELEC na hanggang ilan lang inaalaw na pwede ibigay yung merch. Habang binibihisan ko sila, lagi nila sinasabi sa akin, ikaw pa lang ang unang public servant na nagbihis sa amin. Ikaw pa lang ang unang nagyakap sa amin na hindi niya nila nakikita na yung iba ay nag-alcohol, maarte, may mga iba may strategy daw na may tuwalya ang PA tapos kunwari nakakapit doon. Yung pala ginagamit nila pamunas. May discrimination agad. Sabi nila, usually. Pero sa akin kasi, with wholeheartedly, niyayakap ko sila whether may edad, may kapansanan. Kasi dinalagay ko yung sitwasyon ko na galing ako sa mahirap. Kung ano yung pawis nila, yun din pawis ko. Lagi ko sinasabi sa lahat, karamihan nga kapag kinikiss ko yan, kapag bumababa ako sa grounds, pag nagkikiss ako, marami nagsasabi, uy, mabaho ako, amoy labahan ako, amoy isda ako, yung mga galing sa palengke na nanay. So lagi ko sinasabi po, huwag kayong mag-alala mga mami, ang pawis niyo at ang pawis ko ay isa lang. Natutuwa sila doon. At naiiyak ako lalo na kapag sinabi ng mga, syempre mas naniniwala tayo, di ba, ang mga mahiwagang bulong ng mga lolo at lola. Na laging, minsan hawakan yung mukha ko, anak, mananalo ka.
Minsan tataas yung balahibo ko, minsan doon ako naluluha. Gusto ko nga pala magpasalamat kay Ma'am Shi Wilbert dahil yung ating hawak na foundation, yung Kasuso Foundation, Opo. ay madalas na tinutulungan ni Ma'am Shi Wilbert. Minsan pinapaabot na lang niya tapos nahihiya na siyang pumunta. Ayaw na pumunta. Pero sobrang lagi namin pinagpapasalamat yun na consistently ay tumutulong sa mga breast cancer survivors or at breast cancer patients si Ma'am Shi Wilbert. Thank you, Ma'am Shi, ha? Yes, at saka dito, alam mo ba itong itong journey namin sa Ahon Mahirap, ang dami kong realization. Kumbaga, gumagawa kami ng programa. Meron kami Ahon Bigas program. Kasi kahit pumunta kayo, umikot kayo sa buong Pilipinas, pumunta kayo sa NLEX, sa SLEX, sa highway, lalo na sa EDSA, ni isang billboard ng Ahon Mahirap pala. Ba't wala palang billboard ng Ahon Mahirap? Kasi mas pinili namin na tulungan ng sektor ng magsasaka. Kasi isa sa mga dinadaing nila, yung water irrigation nila. So ang Ahon Mahirap, binibigyan natin ng water pump para magkatuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay. Imbes na ibayad sa pag-billboard. Kasi ang billboard, from 300,000 hanggang 4 million, yung LED. Depende po sa laki. Buwan-buwan. Hindi mo ano yun. Mas pinili natin tulungan yung sektor ng magsasaka. Bumili tayo ng bigas kasi isa rin sa dinadaing nila na binabarat ng mga negosyante. Hindi talaga kanilang mga saka? Yes po. Kaya binibili naman natin yung market value. Kung magkano yung dapat para sa kanila. Tapos gumawa tayo ng Ahon Bigas program and then binababa natin. Kasi ang mindset ng Ahon Mahirap kasi, Tito, is ang billboard nakasabit. Umulan or bumagyo, matatangay lang ng advertisement. Pero yung pera na babayaran mo na 4 million, ibaba mo sa sektor na magsasaka at naibaba natin sa mga tao ang mga bigas na Ahon Bigas program. Diba? Umulan man o bumagyo, hindi nagutom ang pamilya nila. At may tatatak sa puso nila na may ahon mahirap, nagmamalasakit. Ikaw ba, bilang tatakbo ka as representative ng party list, nakapagpaalam ka ba sa mga anak mo na mahahati ang atensyon, ang panahon, ang oras mo sa kanila? Meron ako isang 8 years old na may special needs. Kumbaga, witty naman siya. Lagi na tinatanong sa mga friends ko, sino bang gumawa ng ahon mahirap na yan? Kasi laging nasa ahon mahirap si Papa. Laging, hindi pa niya masyado na pero marunong siya magtanong kung sino nag-isip daw ng ahon mahirap, sino gumawa niyan. Bakit nandun lagi si Papa? Kaya pinapakita ko sa anak ko, sabi ko, gusto ko lumaki ka na maging doktor ka. Pero nasa sa iyan kung hanggang saan yung gusto mo. Ayoko i-pressure yung bata, lalo na may special need. 8 years old na siya, never ko yung pinalo. Inintindi ko siya. Sabi ko sa kanya, gusto ko lumaki ka, sumunod ka sa yapak ko. Pag doktor ka, kasi isa sa mga calling ko yung COVID, tama po. Yung mga taong hindi kaya magbayad, ilibre mo na yun. Gusto ko siya ma-enlighten sa ganun. Tapos lagi ko siya tinuturo. Marunong na rin siya mag-post sa Facebook mag-isa. Marunong na rin siya mag-live. And then sabi ko sa kanya, make sure pag gumamit ka ng social media, dapat maging responsible ka. Siyempre, alam naman namin yan na hindi lang isang anak meron si Ma'am Shi. Kumusta yung iba mo pang anak? Meron ako isang 30 years old na babae. 30. 30. So ngayon 49 ako. So 19 years old. Actually, meron pa ako isa. 3 yan eh. Yung isa kasi, bata pa ako, linayo na sa akin. Kumbaga, ayaw nila ma-associate ako kasi nga nakikita nila yung gender ko. Ano na yung ipapakain ko, ano yung maibibigay na magandang buhay sa anak nila. So, yung pangalawa, ikinasal ako. Kasal po ako. Ganun din ang tingin sa akin ng biyenan ko. Kung ano yung may papakain ko sa magiging future wife ko noon. Dahil part ka ng LGBTQ? Opo. Tapos, tingin nila, basta karamihan na karelasyon ko, ang parents, ang tingin nila ay hindi ko kayang panindigan. Dahil bakla ka? Gano'n? Yes. Kasama yun. So, naging challenge sa'yo yun? Hindi naman, kasi alam ko responsable yung tao ako eh. Alam kong obligasyon ko at saka yung 30 years old na daughter ko, mula bata siya hanggang sa edad niya ngayon, napatapos ko na galing sa savings ko, hindi ko hinayaan, hindi ko siya iniwan. Kumbaga, nakiusap lang yung biyenan ko na iiwan sa kanya. Kaya nga, nung lumabas ako sa Magpakailanman, yung story ko, A Son's Karma, yun yung nangyari sa akin, yung bad karma sa akin. Kasi nung kabataan ko, hindi naman tayo perfect, syempre, di ba? So, maraming chicks, maraming boys nangyayari sa atin. So, yung anak ko na pangasawa niya is call boy. Yun yung bad karma sa akin. Tapos, bakit ako naging good karma?
nung almost 2 decades, kasi I came from Chinese conservative family. So, meron kami hindi nagpagkakaunawa sa parents ko. Lumayo ako. Kinonsider ko sarili ko na wala na akong family. Mabubuhay naman ako mag-isa. Kaya ko naman tumayo ng 2 paa ko. So, nung during that time, one day, hindi ko alam kung anong binigay ni Lord sa akin na siguro it's a sign din na sa daming tao kasi nag-thank you sa akin, nagpapasalamat sa akin, nabago buhay nila. So, dumating yung punto na tinatanong ko sarili ko, I still feel empty sa sarili ko, Tito. Kaya nung ginawa ko is, binalikan ko magulang ko. Sabi ng mom ko, ano sadya ko sa kanila? Matanda na sila, wala naman daw ako makukuha, wala rin daw ako babalikan. Sabi ko, hindi. Pumunta ako para magsabi ng thank you. Kasi kung hindi nila ako binuhay dito, hindi ako naging isa sa mga instrumento na tumutulong sa tao. So ngayon with that, after few months, father ko naman ay, syempre sickness of old age, 86 years old siya, kailangan ng medication sa hospital, labas-pasok. Ako yung kumukup sa papa ko. Inalagaan ko yung last 2 years niya sa earth. So during inalagaan ko papa ko, dumating naman yung anak ko si Willard King, yung 8 years old na ngayon. At take note kung bakit ko sinabi good karma yun. Aside sa pinatawad ko yung magulang ko, kung ano man pagkakamali na magulang natin, iisa pa rin na magulang natin, kailangan natin sila balikan. Diba? Kasi hindi ako mamomold na ganito ako na successful kung wala akong pagsusubok na ibinigay sa akin. Kumbaga, nung inalagaan ko yung last 2 years ng father ko, ibinigay sa akin ni Lord itong batang to. Siguro isa sa paalala sa akin na, Wilbert, pagtanda mo may mag-aalaga rin sa'yo. Bakit? Yung birthday ng anak ko tsaka birthday ng papa ko ay same birthday. Di ba? Kaya sabi ko, yan yung good karma binigay sa akin. Ang galing ni Lord. Oo. Kung na-realize mo ba kung gaano kahirap tumakbo ngayon? Dahil ang kalaban din ay yung mga nakaupo, mga nangangain ng mga politiko, mga kalaban, ay yung mga misinformation sa SOCMED. Fake news. Tatakbo ka pa ba? Ako, as long as alam ko sinseridad ko, yung kinakausap kong tao, yung kaya natin tumingin yung 2 mata natin sa 2 mata ng bawat tao, yung katotohanan lamang, yung hindi puro kasinungalingan, tatakbo pa rin ako. At naniniwala ako na yung tiwala na pagkakataon na ibinigay nila sa akin, hindi ko sila bibigoyin. At syempre bilang isang social media influencer, ido-document natin to para makita ng tao kung saan napunta yung proyekto, mga programa, yung plataforma. Hindi tayo puro forma. Sino bang pinariringgan mo dyan? Wala naman. At saka karamihan ng Tito, nakakalimutan ng karamihan na ang tunay na boss ay ang mga taong bayan. Kaya nga public servant ang tawag sa atin. Diba? Pagsilbihan natin sila. Diba? Para si Lord na bahala kung ano ibibigay nila para sa atin. Para ma-extend pa yung buhay natin, makakatulong tayo. Kasi at the end of the day, we all die. Kaya leave a good mark.